Pinalalakas ng Food and Drug Administration ang classification ng mga medical device sa merkado. Yan ay para matiyak ang kanilang kalidad. Layo nito na tulungan ang mga nag-a-apply ng accreditation at tiyakin na ligtas at epektibo ang mga produktong available sa publiko. Yan at ang ibang ulat kay Floyd Brens. Upang matiyak na dekalidad ang mga medical devices sa merkado, pinalalakas ngayon ng Food and Drug Administration o FDA ang classification nito. Sa panayam sa Bagong Pilipinas ngayon kay Attorney Pamela Sevilla, tagapagsalita ng FDA, sinabi nito na nagbuo ang ahensya ng Task Force Obsidian na siyang susuri sa mga classification ng mga medical device na ibebenta sa merkado at gagamitin ng publiko. Layon anya nito na maalalayan ang mga nag-a-apply ng accreditation at approval sa FDA sa kanilang ibebentang medical device at matiyak na epektibo, safe at tama ang classification ng medical device na mabibili ng mga consumer. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mas matibay na ugnayan sa iba't ibang bansa sa pakikipagpulong nito sa bagong ambassadors designate sa Pilipinas. Kahapon tinanggap ng Pangulo sa Malacanang ang mga foreign ambassador mula sa Ireland, Finland at European Union, kung saan binigyan diin ni Pangulong Ehekutibo na mas marami pang diplomatic activities at partnership ang maaaring mapalawak sa mga kaalyadong bansa. Kinilala naman ng Pangulo ang mga naging papel ni outgoing Ambassador of Palestine to the Philippines na si Saleh Asad Saleh Mohammed sa mas matibay pang ugnayan ng Pilipinas at Palestine. Samantala, binigyan diin ng Philippine Reclamation Authority na mahalaga ang partisipasyon ng publiko sa paglilinis sa mga baybayin sa Pilipinas. Ayon sa PRA, pinakamahalaga pa rin na tumulong ang lahat sa paglilinis sa kapaligiran dahil para rin ito sa mga susunod na henerasyon. Floyd Brens para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.